Kamusta po muli mga kabayan? Si Kamano po inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At tayo ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambahay mga kabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Ito po si Bendalo, mga kababayan. At isang damukal din po ang issue ng kanyang pamilya pagdating po sa korupsyon. Isang damukal din po ang issue nila pagdating sa korupsyon, di umano. At sanay na sanay po ito. Yata sa Bendalo ay kinwestiyon po ang panukala po ni Senator Marcoleta. Ay kinu-question niya po mga kababayan. Samantala lang tayo mga Pilipino ay kinu-question din po natin ang kanyang pagiging American citizen. Hindi po ba? Kinu-question din natin eh. At napakalakas niya lang sa COMELEC at hindi kinu-question ng COMELEC. Ito po mga kababayan, umpisahan na po natin. Pinalaga ni Senator Erwin Tulfo ang panukala ni Senador Dante Marcoleta na payagan ng virtual attendance ng mga senador sa sesyon. Tila palusot lang daw ito para makaboto pa rin sa impeachment trial ni VP Sara ang nagtatagong si Senador Bato de la Rosa. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Haharangin ng minority bloc ng Senado ang hakbang ng mayorya na maamyendahan ng Senate rules kaugnay ng pagsasagawa ng sesyon. Kasunod ito ng ipinanukala ni Senador Dante Marcoleta na dagdagan ng isang probisyon, ang Section 41 ng Rule 14 ng Senate Rules, para mapahintulutan ang isang senador na may makatarungang dahilan na makadalo sa regular session sa pamamagitan ng teleconference, video conference o anumang remote o electronic na pamamaraan gamit ang makabagong teknolohiya. Pero sabi ni Senator Erwin Tulfo, sa oras na maisalang na ito sa plenaryo at debate, tututulan ito ng minorya. I think pag dinala po sa floor yan, hindi rin po lulusot yan dahil talagang sa ang minority po, sigurado po ako ay hindi po boboto dyan. Ang hakbang ni Senador Marcoleta ay may kinalaman sa muling pagliban ni Senador Ronald de la Rosa dahil sa tangkang pag-aresto sa kanya ng NBI noong nakaraang linggo. Aminado si Senator Tulfo, nagawa na ito noong panahon ng pandemic. Pero ngayon anya ay wala nang balakid pa para pisikal na dumalo sa sesyon. Kasi kita naman kasi parang gusto nila na kahit saan ka pwede kang bumote, huwag namang ganun. Di po ba unfair naman po yun doon sa mga pumasok. So obligado pong pumasok. Kung mga committee hearing anya ay pwedeng dumalo remotely. Pero kung may botohan sa plenary session o kaya sa impeachment trial voting na, dapat pisikal na present ang isang senador. Sa 951 decision ng Korte Suprema sa hiling ni Senador de la Rosa na TRO, sinabi ni Tulfo na malinaw ang mensahe ng mga mahestrado na maaring ipatupad ang arrest warrant ng ICC sa Pilipinas. Kaya mensahe niya sa kapwa senador, Pinagdarasal ko siya, sana po nasa mabuti siyang kalusugan, ilayo ng Panginoon Diyos sa sakit. Yun lang po yung aking panalangin bilang kapwa senador. Yun lang po, at saka yung kanyang pamilya. Nakita niyo po kaplastikan ni Bendalo. Alam mo naman na pinupolitika ng administrasyon si Senator Bato. At kayo senador. Ang tanong, bilang senador ng bansang Pilipinas, naniniwala ka ba? At sinusunod mo ba ang batas ng banyaga sa ating bansa? Di ba may sarili tayong soberenya? Meron tayong sariling hukuman, may sarili tayong judicial, demokrasya ating bansa. Hindi nga pinaniniwalaan sa Pilipinas yan eh. Di ba? Sinabi na nga ni Senador Marcoleta, hindi kinikilala ang ICC sa ating bansa bilang korte dahil sila'y banyaga. At wala po tayong treaty sa kanila dahil sila'y hindi bansa. Hindi po sila bansa para magkaroon tayo ng treaty dyan. At pangalawa, hindi po tayo kasapir yan. Nakita nyo pa? Kung Amerika nga, Russia, China, pinagtatawanan lang yan ng mga bansa. Pinagtatawanan lang ICC dahil nagagamit sa politika yan. Hindi ba Bendalo? Kaya nga, pati po ang human rights organization, meron pong isang grupo na nagsampa na po ng kaso sa United Nations dahil po gamit na gamit ng Administrasyong Marcos daw ang ICC sa politika. Hindi ba Bendalo?
At hiyang-hiya naman tayo sa iyo. Bakit hindi po pwede na umaten gamit ang technology ni Senator Bato dahil nanganganib ang kanyang sarili na siya ipatapon sa ICC na hindi naman kinikilala ni Senator Bato ang banyagang hukuman dahil siya isang Pilipino. Palibasa, gamit na gamit mo rin ang ICC. Bendalo. Hindi ba? Dahil isa ka rin yata nagtatrabaho sa ICC. Hindi kaya? Isa ka mambabatas ng Republika ng Pilipinas? Tapos, gugustuhin mo na isang Pilipino ipatapon sa ICC, banyaga, na pwede naman litisin sa ating bansa at may kakayahan ng ating bansa dahil una-una kayo ang nasa posisyon. Hindi po ba? Political. At hiyang-hiya naman tayo sa isang Amerikano. Mga kababayan, hiyang-hiya tayo sa sinasabing Amerikano. Kay Irish Sylvester. Unbelievable. Ibang klase ka. Hindi pwede. Bakit? May conviction na ba sa Pilipinas? May kaso ba si Senator Bato sa Pilipinas? At hindi siya pwedeng mag-attend via Zoom o technology? Ito, technology na tayo. Di po ba? Kailangan niya protektahan ang sarili niya sa politika. Malalim na politika. Hindi po ba? At isa pa, karapatan ni Senator Bato. Siya po'y halal ng taong bayan. At kailangan siyang protektahan at protektahan ang kanyang sarili sa mga dayuhan. Hindi po ba? Dayuhan. At isa pa mga kababayan, hindi po ba? Wala pa siyang kaso sa Pilipinas. Sa Republika ng Pilipinas, wala siyang kaso. At karapatan niya bilang Pilipino. Kung siya man ay ginigipit ng gobyerno ngayon, hindi po ba karapatan niyang magtago dahil ginigipit siya? Dahil una-una, hindi niya kinikilala ang dayuhan. Ang dayuhang korte, hindi niya kinikilala. Hindi po ba? May sarili tayong, meron tayong sarili sovereignty. Hindi tayo nasasakop nila. Kumalas ka na nga riyan eh. Hindi po ba? Dahil alam mo na nagagamit sa politika ang ICC, kaya nga kumalas na dyan ang Pilipinas. At ngayon eh, ginagamit nila. Di umano. Dahil sa politika. Eh di alam mo na nga ginagamit. Dahil mismo nakaupo ngayon, gamit na gamit. Kasi kung hindi po nila ginagamit sa politika yan, ang ICC, bakit po merong pumutok na mismo kay Saldico at sa mga Marines na binigyan po yan galing po sa iskandalo ng korupsyon, $2 million. Kung talagang hindi nagagamit sa politika yan, bakit tatanggap sila ng $2 million sa ating bansa? Hindi po ba? Kaya nga ayaw na ayaw nyo imbestigahan ang flood control scandal. Pilit yung pinipigilan. At napakarami nyo pang issue. Pati ang CONCON. Walang halalan sa 2028. At ngayon, pinipilit nyo na magkaroon muli na kudeta sa Senado para maibalik muli sa inyo ang kapangyarihan sa Senado. Hindi ba pinipilit nyo? Pinipilit nyo na may maghudas at pinililigawan yung pilit ang mga maghuhudas kung sino man ang maghuhudas sa 13 sa majority. Di ba? Pinipilit, ginagapang ninyo na yung maghuhudas sa 13. Hindi po ba? Kaya hiyang-hiya naman tayo kay Erwin Tulfo. Isang abogado si Senator Marcoleta. At ginagamit na po yan sa buong mundo ang technology. At yung sinasabi nga po natin, wala pong kaso, walang conviction, hindi convicted, at walang hinihiring na kaso sa Pilipinas si Senator Bato de la Rosa. Hindi po ba? Malinis na malinis siya sa bansa. Walang kaso. Walang nagsasampa ng kaso sa kanya sa Republika ng Pilipinas. Mahiya naman kami sa iyo, hiyang-hiya naman kami sa iyo, Bendalo. Ibang klase ka. Pinamimigay mo na ang isang senador sa mga korte ng banyaga. Samantalang kayo'y panayang gawa nyo ng batas para kilalanin ng mga Pilipino ang ating batas na ginagawa ninyo. Pero pagdating kay Senator Bato at kay dating Pangulong Duterte, ayaw nyo kilalanin ang aming batas, ang ating batas sa Pilipinas. Ano pa silbi ng ating batas kung hindi naman ito'y patutupad sa mga Pilipino
Lalo-lalo pagkalaban nyo sa politika. Ipatatapon nyo na lang. Walang silbi ang batas ng Pilipinas. Pagkalaban sa politika, ganun po ba? Baka tamaan ka ng kulog at kidlat. Huwag naman sana. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po ang napakahirap. Pagka po ang mga tao ay mayroon pong itinatago na baho. Kailangan po kasi nilang magkampi-kampi. Lalo-lalo po kung mismo ang kanyang buong pamilya at buong lahi ay nasasangkot din di umano sa napakalawakang korupsyon. Hindi po ba? Meron po dyan mga issue kay Cabral, mga request sa DPWH, party list na involved sa korupsyon, flood control din. Merong pamangkin, nakakuha rin ng malaki insertion, mga allocables, billion-billion, isang lahi. Kaya kailangan po nilang magingay, at kailangan po nilang proteksyonan ang kanilang lahi. Kaya nga po, kailangan nilang pabagsakin ng isang Duterte, lalo-lalo po gamit ang impeachment, para po hindi po sila managot sa susunod na administrasyon. Dahil silang lahat ay mananagot. Baka po hindi na magamit ang bendalo. Pagka po isang Duterte ang nanunungkulan, hindi na po magagamit ang bendalo na ginagawa po nila. Hindi po ba? Hiyang-hiya naman po tayo sa lahi ng tulpo. Ang lahi po ng tulpo ay napakalilinis. At lalong-lalo po, pagdating po sa issue ng korupsyon, malinis po ang lahi nila. Magmula sa kapatid, hipag, pamangkin. Mga kababayan, silang lahat, walang bahid issue ng korupsyon. Hindi po ba? Kaya nga pati po ang kanyang personalidad, malinis na malinis. Siya po ay malinis. Hindi po siya gumawa ng anumang pagkakamali sa kanyang pagkatao. Hindi man siya kailanman naging Amerikano at hindi siya nagpalit ng pangalan niya kailanman. Hindi po ba? Malilinis po sila. Kaya nga po gusto natin maging presidente si Inday para po dumungis. Lumabas po ang dungis ng mga taong ito. Dahil po ang tingin nila sa sarili nila ngayon, ubod sila ng linis. Sa panahon ngayon, ubod din sila ng linis. Kaya gusto natin maging presidente ang Duterte para po makita natin ang mga mantsa ng mga taong ito. Dahil umaalingasaw na po Sobra-sobra na po umaalingasaw ang mga baho nila. Binubuhusan lang po ng pera ng taong bayan para po mapagtakpan at kumukuha po ng maraming kakampi. Lalong-lalo po sa mainstream media at social media. Mga tagapagtanggol nila. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan. Excuse me po. Sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada. Kay Jem Aris ng United Arab Emirates. Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan. Kay Annie Jo. Kay Tatay Nick ng Toronto, Canada, at Mila Yi, Jesus Valdepena, at Rolando Guerrero. Thank you po sa inyo mga kabayan. At tiis-tiis lang po kayo at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyo lahat. Muli po mga kabayan, ingat-ingat po tayo at tiis-tiis lang po. Bye-bye!